Mga karandom, sa video na ito pag-uusapan natin ang mga advantages at disadvantages ng ang mga katrabaho mo ay mga Pinoy at mga ibang lahi dito sa Germany. So kung interesado ka dyan, tuto ka na dahil marami tayong pag-uusapan dito lang sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eco Vlog. So dito tayo ngayon sa Stuttgart. It's been how many months? Mga 3 months yata. Ngayon lang ako nakabalik dito. Actually, ngayon lang ako makapag-vlog ng full vlog dito sa Stuttgart kasi parang wala pa akong lakas ng loob dati. Ngayon medyo makapal na ang mukha natin. Pakita ko lang sa inyo yung Königstraße kung saan ito yung main street dito or attraction dito sa Stuttgart. 8 months ako nagtrabaho dito sa Stuttgart. Hindi ako masyado nakakapasyal dito kasi malayo talaga yung pasyente ko dito. So ngayon lang talaga ako nakapag full vlog dito sa street na to bukod sa walking vlog na ginagawa natin. Kasi malayo siya tapos yun, winter pa, sobrang lamig ng panahon na yan. Dahil summer ngayon, papasyal ko kayo dito sa Königstraße. Lagi ako dito pupunta kapag gusto ko magpasyal. Parang ano ba siya? Para siyang, ito yung main road talaga. Daming shopping centers, dito din yung mga turista. So mula nung dumating ako dito sa Germany, meron na talaga akong mga Pinoy na kasama, hindi lang sa department, kundi sa buong ospital. Yung unang trabaho ko, madami kami. Pangalawa na trabaho ko, halos 80 to 90% ng mga empleyado is mga Pinoy. Tapos, doon sa bago kong trabaho, ganun din, 90%. So parang mapag-compare ko na din talaga kung paano magtrabaho talaga yung mga Pinoy at yung mga ibang lahi. Ano nga ba yung isang advantage na naiisip ko ay syempre kapag endorsement. Dahil nga ang language dito ay German language, dapat talaga ay mag-endorse ka sa language nila. So, super dali na mag-endorse kapag mga ka-endorse mo ay Pinoy when it comes to language. Kasi you speak your own language. Hindi katulad kapag German, talagang kailangan mong mag-endorse ng mabuti. At isipin mo kung ano yung talagang i-endorse mo. Kasi nga ibang lahi yung kausap mo. Unlike kapag Filipino, ayun na yun. Diba? No explanation. So kung manggagaling kayo sa parang Hauptbahnhof or Central Train Station, tatawid lang kayo doon sa medyo kaliwa niya. Kapag tawid nyo doon, ito yung Königstraße. Ang daming turista ngayon kasi summer, saan sila galing sa South at saka sa East Germany. Pagka pumunta ka dito sa Stuttgart, pwede mo puntahan yung France kasi malapit lang. Parang 2 hours lang mula dito. Ito yung nila, pambansang pretzel. Pretzel. Tapos bawal pakainin yung mga ibon. May multa daw. Pangalawang points na naisip ko ay yung relationship na bilang magkatrabaho. Siguro dahil para kayong Pinoy, andun na din yung care sa isa't isa. Kasi sino nga ba yung magtutulungan kundi pare-pareho kayong mga Pinoy? Pare-pareho tayo mga Pinoy. Lalo na kapag kayong una pa lang ay magkakasama na kayo. And then, pero kahit na din na bago kayo, andun pa din yung care, andun pa din yung idea na kahit paano ayaw mo may mapaano siya. Kasi Pinoy siya. Kasi kalahi mo siya. Ganoon din naman sila, diba? Pangatlo siguro yung work ethics. Kilala naman natin yung mga Pinoy in general to na galing magtrabaho, efficient magtrabaho. May mga pagkakataon na talaga nasusubok yung pagiging resourceful nating mga Pinoy. Nakita ko yan sa pangalawa, tsaka dito lalo na dito sa pangatlo kong trabaho kasi hindi naman sa pagmamayabang. Parang hindi tatakbo yung kumpanya na to
tipong wala talaga yung mga Pinoy. Kasi parang andun yung puso ng kumpanya sa mga Pinoy. Yung care sa mga pasyente. Iba din talaga mag-care yung mga Pinoy pagdating sa mga pasyente. Nakita ko yan noong recently kasi yung may katrabaho ako na, alam mo yun, syempre hindi ko nababanggitin yung sino yan. Hindi talaga nagpapaligo. Sabi niya doon sa kasamahan namin na kasi sila pumapasok sila ng dire-diretso. So kapag pumapasok sila ng dire-diretso, sino bang di mapapagod ng araw-araw ka nga naman pumapasok, tapos 12 days yun. 12 hours yun. Mag-reserve ka ba ng mga energy mo? Ang nangyari, ang sabi ba naman ng kasamahan namin na yun, nasa isa namin kasamahan na Pinoy, sabi niya, ay pagka ganyan, magtitira ka ng energy, huwag kang masyadong magtatrabaho kapag sa mga unang araw. Sabi niya gano'n, kaya pala kapag endorse namin siya, grabe yun. Hindi kapulido yung work niya o yung tinabraho niya. Nakakainis. Basta nakakainis. Mahirap na mag-talk. Ganda dito. Ganda kasi maganda na yung mga puno, may mga halaman. May mga dahon na. Unlike nung winter, ito kami madalas bumili ng mga sale. Daming sale dyan. Makukompare mo talaga yung kung paano magtrabaho yung Pinoy, lalo na kapag may mga times na kinailangang maglinis, kailangang, alam mo yun, ilang araw mong inalagaan yung pasyente, tapos pag sila na yung naka-duty, hindi man lang napalitan tong ganito, hindi man naglaban ng ganito, kasi sa amin ngayon, ilalaba talaga. Yung labas, sige, pero yung palit, alam mo yun, halata mo talaga na yung hindi talaga nagpapalit. Ito naman yung castle dito sa Stuttgart. Alam mo, every time na pupunta ako dito, mga ilang months lang, lagi may ginagawa dito sa lugar na to. So parang, ano ba? Dami dyan pera, no? Ang advantage naman din ng mga kasama mo ay ibang lahi. Hindi lang mga locals, kundi mga foreigners din, katulad ng mga Hungarian, mga Mexican. Mapapractice mo yung Deutsch mo. Practice mo yung pagsasalita mo ng German. Kasi, yun nga, isa sa mga advantage naman din ng mga Pinoy lang din naman yung kausap mo sa trabaho. Hindi nga mapapractice. Pag nandun ka na sa trabaho, ang makakaharap mo naman talaga is mga papeles, doktor, or mga ibang personnel na ibang lahi at nagsasalita lang nila ay German. Not unless talagang nag-i-English sila or gusto ko nilang kausapin in English, wala naman problema yan. Ako personally, halos lahat ng napuntahan ko is auf Deutsch talaga, hindi nag-i-English. So, yun, parang tip na lang din sa ating mga sa inyo na huwag niyo i-expect na puro Tagalog lang din yung gagamitin mo kapag may mga ibang pagka sa kumpanya nyo ay madaming Pilipino. Kasi nga, nire-respeto pa din natin yung ibang lahi. Dapat respetuhan din natin ibang lahi na hindi nila naiintindihan yung Tagalog. Kasi hindi man tayo, di ba? Kapag nagtatrabaho tayo tapos hindi natin maintindihan yung sinasabi nila, may ma-offend din tayo. Nakaka-offend lang din minsan kapag ako may isang sitwasyon na nainis ako doon sa isang kasamahan ko. Ang kwento is ibang lahi siya, tapos di ba nga puro Pinoy kami. Ngayon nagkaroon ng konting situation, hindi ko na lang kung ano yung situation na yan. Hindi ko na lang sasabihin ko ano yung situation na yan. Habang nag-i-endorse siya sa akin, ang sabi ba naman niya, hindi mo ba maintindihan yung sinasabi ko? Pinipilit ko actually unawain yung sinasabi niya. Sinasabi ko naman sa kanya kung ano yung tama talaga, kung ano yung side ko. Hindi niya daw maintindihan, o hindi ko alam kung ayaw niya lang intindihin o hindi niya talaga maintindihan yung pagsasalita ko. Pero in-explain ko siya sa kanya na ganito, ganyan. Wala, ang sinasabi niya sa akin,
kausapin mo si ganito at mag-usap kayo na sa sarili mong language. Sabi niya, medyo nakaka-offend. Nasarado yung utak niya. Advantage. Ano ba wala akong maisip na advantage? May ibang perspective, may ibang side of something kang nakikita bukod sa mga Pinoy. Yun na lang yung nakita kong advantage na parang you share someone's culture. Kita example, may mga kasamahan tayo na curious sila kung ano yung culture ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Sasabihin nila kung ano yung sa kanila. Ngayon, kung medyo interesting para sa'yo, kakausapin mo din siya at mag-uusap kayo, ganyan ba sa amin? Ito, ano yung ginagawa sa inyo? Ano yung paano yung ganito? Paano yung ganyan? So parang nagkakaroon kayo ng shared experiences, shared culture. Kanyari, taga-Syria, Hungarian yung katrabaho mo. Parang nakapunta ka na din sa Hungary. If ever na nakikwentuhan kayo. Nostalgic. Parang last year, nandito lang din ako. Ngayon, mamasyal na lang ako dito ngayon. Isang advantage na nakikita ko din is yung nagiging careful ka sa trabaho mo at kung paano ka magtrabaho. Kasi kung may ibang lahi ka na kasama, mas make sure mo na wala silang masasabi sa mga trabaho mo. Benefits yun para sa pasyente, lalo na parang you're doing your best. Kasi ito, personal ko lang naman na nakikita at personal ko na experience. Kasi kung iba yung ma-experience kayo sa iba na maganda naman talaga yung pagtatrabaho nyo, why not? I mean, gano'n naman talaga eh. I mean, hindi lang din naman 100% tayo mga Pinoy pulido magtrabaho. Madalas napansin ko sa ibang mga lahi is yung bara-bara na lang din silang mag-absent. Kasi parang napansin ko sa mga Pinoy, they care about yung sa ka-work nila. Parang they care about dun sa ka-endorse nila. They care about doon sa organization. Hindi tayo mag-absent. Lalo na kapag alam natin, ay mahihirapan tong vendors namin. Gagawa tayo ng paraan. Lalo sa hospital, doon kasi lalo na pag 8 hours duty, doon madalas nag-absent yung mga empleyado. Actually, kung papipiliin ako kung mas puro Pinoy ba yung makakasama ko sa isang trabaho, or mix. Para sa akin siguro mix. Kasi with all the advantages and disadvantages, yung idea na mapapractice mo talaga yung language pa din at yung idea na hindi ka yung maboboard na Pinoy lang din yung makausap mo. At saka idea na magiging careful ka sa trabaho mo at mas gagalingan mo pa kasi may ibang tao na nakatingin sa'yo. Bottom line is, andito tayo para magtrabaho, magsumikap, makatulong sa pamilya natin sa Pilipinas, makapag-report. Ikaw mga ka-random, anong experiences mo sa pagtatrabaho kapag mga Pinoy ang mga katrabaho mo at kapag naman mga foreigners ang mga katrabaho mo? Hindi lang dito sa Germany, kung ikaw ay nasa Hong Kong, sa Italy, France, sa Netherlands, at sa man panig ng mundo. Comment mo lang yan sa comment section down below at mag-usap-usap tayo kung ano yung mga experiences natin. O, diba? Actually, ang bottom line, kahit anuman ang lahi ng katrabaho mo, at the end of the day, ikaw pa din yung nag-duty, at ikaw pa din yung sumisweldo. Hindi nakadepende sa ibang tao kung ano yung quality ng trabaho na ibibigay mo sa mga pasyente mo at sa kumpanya. So yun lang mga ka-random at sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today and sana na tuwa kayo sa pagpapasyal natin dito sa Stuttgart. And yun, kung nagustuhan mo ang video nito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog. Yun, daming yun. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Echo. At ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye! Grabe, ang ganda na dito.
Kami nagtatanong kung ano daw atmosphere dito sa Stuttgart, kung maganda ba yung nightlife, yung work-life balance. Pagdating sa nightlife, medyo hindi maganda. Hindi maganda. Medyo boring para sa akin. Or hindi ko lang napapasyalan talaga yung mga lugar dito sa Stuttgart kasi malayo ako. Pero all in all, ano sabi sa akin ng mga taga dito, medyo boring nga daw. Hindi ganun ka vibrant kesa sa ibang mga city na pwede mong pasyalan or pwede mong tiran. At syempre after nito, na lumakad-lakad tayo, limit natin si Kakay para kumain. At tayo nagutom na kakal-hakal. Hi! Tinakpan pala. Kain na siya, guys. Hindi naman patay gutom tayo sa malapit tayo. Ano yan? Pero tinatry na yung mga iba't ibang itulipan mga problema. Uy, kumain. Ba't ka tumatawa?